kasama po natin ngayon si Grace. Habang hindi pa po kami mini-makeupan, kakamustahin lang po natin si Grace. So, kamusta ka naman ngayon? Ayan, okay lang, medyo stress sa mga nangyayari. Oo nga eh. So, kamusta naman sila Kalingap Rob and si Kuya Vals? Ayan, so ngayon, parang si Kuya is, iniisip niya pa din yung, yung tampo niya kasi ganun sa mga nangyayari ngayon. Tapos si Papa naman is, feeling ko naman parang wala naman kay Papa kasi, Oo nga wala naman siyang ginagawang masama eh. Pero sa mga nangyayari ngayon sa Kalingap, na ilang beses na rin naman nangyayari yung mga ganito na may mga natutulungan tayo na wawakwak. Anong mga realizations mo? Ang realization ko lang is, kumbaga, hindi agad napapahalagahan yung mga naibigay na tulong. Parang inisip agad nila na, ay, may ganito ako, may ganyan ako, kaya ko na sa ganito. Kumbaga, ang hirap, speaking of Papa, Ayan na si Kuya Val. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi na kaya lang daw ni Kalingap Rob or ni Kuya Val bina-vlog or tumutulong sila sa mga beneficiaries kasi may kapalit? Anong kapalit? Yun ang Like, kumikita naman din daw sila, pero kung hindi sila kumikita, hindi din daw nila iba-vlog yun. Oo, kumikita sila, pero sila rin naman nakikinabang doon eh. At saka lahat naman ng kinikita nila, tinutulong nila, di ba? Oo. Wala naman sila nabubulsa eh. Si Tita Edna po nandyan. Ay, Tita! Wait lang, magbe-bless lang tayo. Bless po. Wala pa pala mga tao. Andun sa loob na? Andun po, sa loob. Puno talaga. Madami. Sa loob, 3. Pasok na doon. Ikaw ang kailangan mo. Oh. Ayan, naputol po ang aming usapan ni Grace. So, ayun nga. Ano ang mga message mo or gusto mong sabihin sa mga natitira pang beneficiaries ng Kalingap? Ayan. Ang masasabi ko lang is stay humble pa rin kahit anong mangyari din. Lalo na syempre doon sa mga angels. Ayan. Syempre ako yung nangunguna sa kanila. So hindi ko ina-expect na may gaganon talaga na Ako din. Tapos pahalagahan nila kung ano meron sila. Si Kalingap Edu, kamusta? Kasi syempre, sobrang laki ng epekto nito din kay Kalingap Edu. Actually, sa lahat naman, pero syempre si Kalingap Edu ang binabaksakan ng lahat. So, kamusta naman sa tingin mo? Kasi makikita mo pa lang kay Kuya Edu, stress talaga siya. Oo nga, kanina nga pagpasok. Hindi niya expect biglang mangyayari naman. Na, ganyan nga, darating sa point na mawawala yung love team and then Masisira lahat. Masisira lahat. Kaya ayun, kita mo naman sa itsura niya ngayon na sobrang stress siya. And anong gusto mong sabihin sa mga reactors na yung iba syempre bumabaliktad na din or parang nawala na din sa Kalingap? Nasa kanila kung gano'n ang gagawin nila kay Papa. Kasi depende naman din yan sa tao. May kanya-kanya naman talaga tayong opinion. Talaga. Hindi natin masisisi yung tao kung gano'n kasi kung ano yung baga natin is habol lang naman, is views, gano'n. Pero kung sa personalan, kung babaliktad sila, dumiretso na sila. Huwag na silang kasi hindi naman sa kasi Papa ko yun. Si Papa yung nahihirapan. Make-upan na po kami. Mamaya na lang po natin si Grace i-interviewin. Ayan na si Grace, na make-upan na po siya at to be continued na ang ating interview. So meron na lang akong 2 tanong sa'yo. Dahil hindi ka na pwedeng umiyak at naka-makeup ka na. So, syempre alam naman natin na close din kayo ni Viancy. So, meron ka bang gustong sabihin sa kanya or if mapanood man niya to, ano yung message mo kay Viancy? Syempre si Viancy nahihirapan din siya ngayon sa sitwasyon. I'm sure naiipit siya. Hindi lang
syempre, parang family na din yung ano ko sa kanila. Kaya parang nahihirapan akong mag-balance ba. Balance. Kung ano bang gagawin ko, kaya ang nangyayari, pumapagdala ako. Kaya parang ako yung ipit talaga kasi wala akong mapili sa kanila nila. So ngayon, nung nalaman ko na ano na, yun nga, natuloy yung Kung ano man yun. inaasahan. Galit ako. Totoo lang, galit ako. Kasi syempre, inaasahan ko na maaano ko sila, masasabihan ko sila, para bang ma-advisean ko man lang na huwag, ganyan. Kasi syempre, iniisip ko din yung kapakanan nila. Yung ganun. So, sabi ko lang sa kanya, sige, ikaw bahala kung ano gusto niyang gawin. Basta ang akin, andito ako. Nandiyan ka pa Yun din. na lang. And anong message mo, Grace, sa mga nananatiling sumusuporta at pumuprotekta sa Kalingap? Lalong-lalo na kay Kalingap Rob and kay Kuya Val. Sa mga patuloy naman pong sumusuporta sa Kalingap, thank you so much po sa pag-i-stay ninyo kahit sobrang daming nangyari. Kahit maraming struggle, syempre hindi naman mawawala yung bashing, yung anyan pa rin po kayo. Thank you so much. And message syempre kay Kalingap Rob, pampalakas ng loob sa mga nangyayari ngayon kasi I'm sure stress na si Kalingap Rob. Ayan, kay Kuya naman po, magpakatatag lang. Alam ko naman kaya niya kasi lahat na i-handle niya. Lahat na i-handle niya kaya alam ko kaya niya. Thank you so much, Grace. Tama na at nakikita ko na ang iyong mata. Sige na, magliwaliw ka na. Baka umiyak pa po si Grace, so tigil na natin. Thank you. Thank you, Insan. So, ayun po mga Kalingap, hindi na po natin masyado na-interview si Grace kasi magulo po yung nangyayari sa mga araw na yan at busy din po kami. Kasal nga po yan ni Kakay, so hindi rin po kami masyado makapag-focus. Gusto ko lang talagang kamustahin si Grace dahil sa totoo lang nagulat ako nung nag-live siya at naiyak na din po siya. And nakakalungkot lang guys kasi may mga tao talagang ganun, no? Hindi naman po natin nilalahat. Pero ang na-realize ko lang din talaga, minsan kahit gano'ng kalaki ang naitulong mo sa tao, kahit anong hirap, sakripisyo mo sa kanila, effort na binigay mo, minsan babaliwalain na lang po yun ng ganun-ganun. Sisirain na lang po yun at wala, mabubura na lang lahat po sa kanila yung magagandang memories and nabigay niyong blessings. Kaya minsan ang hirap na rin po tumulong kasi yung kapalit pa na ibinibigay sa'yo kakaibang trauma, experience, pamamahiya. Kaya hindi po talaga natin masabi minsan nakakatakot na rin tumulong kasi ganyan yung nangyayari. Hindi lang po to sa Kalingap, syempre in general din naman po talaga. Alam naman po nating lahat na madami na rin po ang nagsialisan sa Kalingap at naging antay na sinisiraan ang Kalingap after all ng natulong sa kanila, sa pag-welcome sa kanila, sa pagtulong para lumago ang channel nila, para maging okay, matulungan sila sa career, 'di ba? Nawala naman din po lahat 'yun at ngayon pinagkakaisahan nila ang Kalingap na parang walang nagawang mabuti sa kanila. Kaya thankful po ako sa lahat na nandito pa din, naninindigan at nananatiling supporters ng Kalingap dahil alam naman po nating lahat kung gaano po ka-stressful to nangyayari sa pamilya ng Matubang, lalong-lalo na kay Kalingap Rob and kay Kuya Val. Kaya thankful po ako dahil isa po kayo sa mga nagpapalakas ng loob po nila sa nangyayari ngayon. And di man po kayo nare-replyan lahat pero I'm sure nababasa din po nila Kalingap Rob and nila Kuya Val yung mga comments nyo na nagpapalakas din po ng loob nila. Kaya thankful po kami sa inyo. Talagang hindi nyo po iniiwan ang Kalingap. At nandyan po kayo, handa kayo ipagtanggol, sabihin ang mga totoo at yung mga nangyayaring nakikita nyo po talaga. So madami tayong lessons na tututunan din sa mga nangyayari ngayon. Nakakalungkot lang kasi syempre saktong kasal pa ni Insan, nangyayari yung ganong insidente. Talagang walang pakikisama, walang konsiderasyon. Pero sobrang proud ako kay Kuya Val kasi hindi niya pinakita and pinaramdam sa mga guest, lalo na kila Kakay, na stress siya. Talagang pinakita niya na okay siya para hindi maapektuhan yung kasal. So, ayun lang. Sana maging okay na po ang lahat. Sana hindi na po dumagdag yung mga nangyayari. Wala nang masyado makisawsaw para hindi na din po lumalim yung issue.
And ayun, pag-pray na lang din po natin na maging okay na lahat at malampasan na to para maging okay na, good vibes na lang po ulit ang mga content ng Kalingap. At ayun, sana blessings na lang ang pumapasok ulit. So, ayun lang guys. Thank you so much sa pag-support sa aming lahat, lalong-lalo na kay Kuya Val and kay Kalingap Rob, sa lahat ng buong Kalingap. Yan, thank you so much po and God bless us all. And syempre guys, ihahabol ko lang pala, naintindihan ko din yung saloobin ni Insan Grace kung bakit niya nasabi yung mga yan sa ating interview. Actually guys, hindi pa po pala nangyayari yung Tulfo nung time na in-interview ko si Grace, kaya kalmado pa siya niyan. Hindi ko na po binlog yung nangyayari nung time na ayan, may Tulfo na nag-iiyakan na sila. Si Ate Jack naiyak na din. Si Grace, grabe yung iyak niya. Syempre sa inis, sa sama ng loob. Dahil ayun nga, kasal ni Kakay. Pero, ayun lang. Sana matapos na itong lahat dahil di man natin nakikita sa camera ang pinagdadaanan nila off-cam. Pero grabe ang stress na binigay nila. And kahihiyan. So, sana matapos na po. And again, thank you guys. Thank you po sa inyong lahat.